Hello guys, welcome back to our channel, and today's video is magluluto ako ng harusami or bihon. Yun. Actually, last month pa ako gustong kumain nito guys, kaya lang wala akong time. Then, ngayon is day off ko. Actually, sobrang hapon na nga dahil sobrang busy ko. Punta dito, punta doon. So, yun. Ito yung aking gagamitin. Breast chicken. So, atin muna siyang i-boiled. Yan. Rosemary and lemon leaves. So, huwag mo siyang ilagay na mainit ang tubig. Ilagay mo siya na malambot. Ay, malambot. Ilagay mo siya na cool pa yung water. Ang purpose niya is para ma-detox yung langsa. No? Kasi kung mainit na siya, paglagay mo sa mainit na tubig, kumukulo na, pak, titigas yung karne, hindi na lalabas yung toxic or yung langsa. So, yun po yung purpose bakit malamig yung tubig na ilalagay pag nag-boil tayo ng breast chicken. So, yun. So, yun. Then, gagamit ako ng shrimp. Ang shrimp natin is from Ecuador. Yun. Mahal ang, hindi talaga ako nakakita ng hipon na product ng Japan. Yun. So, from Ecuador, Indo, Malaysia, mostly is Indo Ecuador, yan. Thai, wala palang Malaysia. Ang Malaysia pala, tilapia guys. So, tapos gagamit ako ng cabbage at saka carrots. And I have here a shrimp. 50% guys, sobrang tuwa ko. Yun, nakachamba ko ng 50%. Ano lang kasi seasonal. Itong hipon na ito na maliliit. Yung ginagawang alamang sa Pilipinas. Dito kasi walang alamang. So, yan. Ano siya? Parang boiled or hindi siya boiled, smoke. Amoy dagat pa siya. At nakapitas na naman ako ng dalawang ampalaya. So, ito yung lutuin ko ngayon. Ampalaya na may hipon at itlog. At ayaw kong gumamit ng karne. Hipon at itlog lang. Tapos, kasi marami yan, hindi ko siya pwedeng ubusin. Dahil marami ang hipon. Kunti lang yung ampalaya. So, kalahati lang yung aking gagamitin. Tapos, ito ay aking ipo-frozen. So, yun. So, yan guys, ang ating recipe for today. Or for tonight. Paborito kasi ito ng aking anak. Kaya, pag may bunga ang ampalaya, pag nakita niya, may bunga na. Lutuin mo. Kasi favorite niya yan. Ganyan. Maliit lang siya guys, kasi native nga lang yung binili ko na siblings. Hindi ako bumili ng branded. Yun. Tapos, garlic lang ang gamitin guys, hindi ako gamit sibuyas. And I use half of this melon. So, yun. So guys, please keep watching sa ating simple na recipe ng bihon. How I cook my bihon. Please watch until end. Ayan na. Dumating na yung ulan. Ulan pa more. So, yan po yung aking paraan guys ng pag luto ng doon ay pag-boiled ng breast chicken para sa pansit. Para malisen yung langsa ng manok. So, ang lakas ng ulan, narinig nyo. Parang nagpa-popcorn. Ano yan low pressure yan siya guys. Tatlong bagyo kasi yung nagkasunod galing Pilipinas. Tapos, darating dito, ulan na lang. Walang hangin. Kasi malayo kami sa dagat. Kaya hindi masyadong malakas pagka may bagyo dito sa amin. Hindi siya katulad sa malalapit sa dagat na talagang pagkabagyo, malakas talaga ang katulad ng Chiba. Madalas maraming damage pag may bagyo ang Chiba. Kasi talagang dagat yan. So yun. Tapos para hindi na maghihiwa, ito yung aking gagawin. Yun. Slicer siya. Yan, parang hindi na ako maghihiwa. Actually, malalaki pa rin naman siya eh. Yan. Hindi naman siya ganun kanipis.
At hindi siya kailangan ng mahabang oras to cook. Kaya kahit half cook lang, dahil manipis naman siya, carry na. So, 'di ba? Mabilis na lang. Yun. Ito yung kanyang result sa peeler na ito. Peeler nga ba tawag ito? Or slicer? Slicer yata. Ayan guys, ASMR yung ulan. Grabe, ang indilim talaga. Kaya na pa to gustong umulan eh. Actually, 9 AM. Pero, nagiging alas 3 pasado na dumating yung ulan. Salamat naman at nakapag-grocery ako. So, yan. Ubusin natin ito para mas maraming gulay. Yun. Nakakamiss ang bihon. Kahit walang occasion, kapag kasi favorite din ito ni Laika. Anak ko. Kahit walang occasion, kapag gusto niyang kumain, sabihin niya, "Mama, pagluto mo ako ng bihon." At favorite din ito ng kanyang ama. Nagmana sa ama. So, yan. Maraming gulay, mas masarap. Kaya hindi ako gumagamit ng sibuyas, guys. Kasi, kapag na-stock mo siya sa fridge, yung bihon, yung sibuyas, nagpo-produce siya ng liquid or parang water. So, yun yung reason, lang lakas ng kidlat. So, yun yung reason na madaling mapanish yung ating bihon. Kaya hindi ako gumagamit ng half lang gagamitin ko. Then half para sa fried chicken ko bukas. Kaya hindi ako gumagamit ng onion. So, yun po yung reason why I did not use onion for my bihon. Sa sariling pagkain lang namin. Pero pag sa mga okasyon, syempre, gamitan mo siya ng bihon. Kasi agad-agad nauubos naman. Kasi pag na-i-stack yan sa ref ng ilang araw, tapos hindi mo agad siya makakain, nagpo-produce siya ng tawag doon, yung water mula sa sibuyas. So, hindi ko na siya ginagamitan ng sibuyas. Garlic na lang. So, ayan guys, na-prepare ko na yung ating chicken breast and also the shrimp. So, mag-isa na tayo. At ako ay nagmamadali na. Nagmamadali na kasi magsusundo na ako sa aking bunso. Habang yung ate ay papasok sa kanyang part-time, ako naman ay magsusundo sa kanyang kapatid. So, ganun ka-busy ang buhay ng single mommy. But it's okay. Ang mahalaga ay nagagampanan ko yung aking tungkulin sa aking mga anak. So, yun. And thank you so much guys sa madalas na mga tumatambay sa aking mga channels. At darating ang time na ang channel na ito ay mag-guest. Mag-host dito yung aking anak. Nakapangalan ito kasi sa kanya. Pati ang gaggle pin nito ay nakapangalan sa kanya. So, hintayin ko lang na magiging ready na siya. Malamang lagi niyang content is mukbang. Foods, kasi mahilig yan sa foods. And syempre, nandito pa rin naman ako. Dahil hindi naman siya marunong magtagalog. So, ako pa rin yung makikipag-coordinate sa mga magko-comment. At siya lang yung medyo gagawa siguro ng mga vlogs. So, hindi pa talaga siya 100% na ready sa ngayon. So, ako na muna. So, yun guys. Gisahin na natin yung chicken. So, yun. Ayan. Ang lakas ng ang lakas ng kulog. So, hindi tayo gagamit ng mga iba't ibang seasoning, kundi yung oyster sauce, black pepper and salt. Yan. Wala akong available na mga extra na seasoning and soy sauce. Yes, on this part, kasi luto na yung ating chicken.
I will put the shrimp. This is my own way to luto the sahog. So, yan. So, on that part, nilalagay ko na dito ang ating gulay. Unahin ko pala yung carrots. Para hindi siya ma-overcook. Kasi kapag ihahalo mo siya sa noodles, sa kakahalo mo ng noodles, hindi mo mamamalayan na yung gulay mo ay durog na pala. So, on this way, mamimintain mo yung quality ng gulay. So, sineseparate ko siya sa pagluto, guys. Then, pagluto na yung noodles, dun ko na siya itatoppings at i-mix. So, yun po yung aking paraan. Then, takpan natin para maluto yung cabbage. So, yan. Yung ang bango. Sahog palang ulam na. Joke. So, ayan, luto na yung ating gulay. Tatanggalin natin ito sa ating kawali. Kung ibang kawali naman ang gagamitin mo, pwedeng stay lang siya dyan. Kaso, ito lang yung pinakamalaking kawali ko, kaya ilipat ko siya sa maliit. So, ayan guys, ito na yung kawaling pinaglutuan natin ng sahog. So, ito na yung sahog, nakaseparate na siya. Then, I put water, hindi ko na siya hinugasan, no? Kasi sayang yung tubig at oras. I put soy sauce, then oyster sauce, para magkaroon ng lasa yung ating noodles. So, yun. Tansya-tansya lang yan, guys. Walang takal-takal yan. Pang home, ano naman yan eh, home cooking. Hindi naman yan pang benta. Then, on that part, I will put lemon juice. Fresh or pwede ring hindi. Better use fresh to enjoy the real taste. Mas masarap siya na merong lemon juice. Yun. Mas magiging malasa siya. And I will put there paprika powder para magkaroon ng kulay yung ating bihon. Mabango din siya, paprika powder. Aswete, yung iba naman aswete, wala kang bibiling aswete dito. Wala kasing puno ng aswete dito, guys. Kaya paprika lang yung pinakapang pakulay ko sa aking bihon. So, yun din. Intayin din kumulo yan para ilagay natin yung bihon. So, ayan. Kulo na siya. Ang bilis. Lagay na natin yung wala ba itong ano. Ayan. Masarap sana yung ano eh, yung rice noodles. Medyo mas ano siya, maganda yung texture. Kaya lang wala. Out of stock daw. Yung noodle, ang kanyang ano nito, ang kanyang product o na ginawang noodles is Endomame. Yung ano, yung beans noodles ito, guys. Hindi siya rice. So, yun. Para, ang bango ng paprika. Nagkaroon ng kulay. Ang bango. So, on this part, pwede na nating itoppings yung ating sahog. At, maluluto na ang ating ano, noodles. So, yan. Mas maraming gulay, mas masarap. Ang mahal kasi ng ano eh, ng beans. Tapos ang dami. Eh, kunti lang naman kailanganin ko. Sabi ko, ay, wala nga bumili. Carrots at saka cabbage na lang ay sapat na. Ang main naman kasi dito is yung noodles eh. Kawakas. Makakain ko na rin yung aking gustong kainin. Akala ko kasi ako lang yung gustong kumain. Yung palang anak ko din ay, sabi niya, parang ang tagal mo nang hindi yata nagluto ng ano Harasami kasi ang tawag dito sa ano, sa Japan. Ang bihon daw. Sabi ko nga no. Sobrang busy kasi. Natapos din yung busy panahon namin.
So, ganyan guys. Hindi mo na kailangan haluin ng haluin. At, yan ay ready to serve na siya. Tapos na. Until here guys. Thanks for watching. Sa lahat ng mga taga-subaybay, maraming salamat. Let's eat my homemade bihon or harusami. Very simple and delicious. Home cooking is the best rather than to buy. So, yun. Oy! Thanks God. Nakakain na rin ako. So, guys, until here, thanks for watching. And please do like, subscribe, and leave delicious comment. Thank you so much for watching. Until next vlog. Bye-bye!